Magandang umaga sa inyong lahat. Happy Monday, panibagong linggo na naman. Kamusta kayo mga kabrigada? Happy Monday. So, okay lang tayo, no? Relax lang. Share ko lang sa inyo, usapang bigas tayo ngayon. Kasi galing kami sa palengke kahapon ni Mrs. At yan yung 45. 45 pesos. Hinahanap ko yung 45 pesos eh. So, okay, yan yung itsura. Sabi nga nagsisimula na yung ayuda para sa mga rice retailers. So, mga 50,000 yon, thereabouts, na times 15,000, sinasabi, kulang pa nga. Kulang pa. Kaya that will amount to 700 million kung hindi dadagdagan. Yung ibang LGU nagdadagdag na 5,000 dun sa San Juan, no? San Juan. So 20,000 ang matatanggap nila. Sabi ng ibang retailer, lugi daw sila. Yun. Hindi kaya mas lugi yung bibili nito. yung bigas ba? Tingnan niyo yung tsura. Natatawa ako talaga sa Pilipino. Ibang klase talaga ang mga Pilipino Malugi na raw sila. Share ko lang sa inyo. Ito sa palengke ng Baguio. Kita mo, dami nilang stock pala. Dami stock. No? Sa palengke yan. Buong hilera doon, karamihan, meron ng 45. Wala ko nakita 41 41, wala. 45. Baka ko lang, no? Yung di lang ako nakalingon ng husto. Pero hinahanap ko nga yung ordinary milled rice at saka yung well-milled rice. Ayan, 45. So, 50, 53, and so on and so forth. Ang pinakamaganda dyan, ito na si Tase, di ba? Maputi, puti. Op! Okay. So, naghanap kami ni Mrs. Sabi na, ito, 50 na lang. Natura namin, hindi namin bibili niyan Hindi na lang. Naawa naman kami sa sarili namin kung kukunin namin yan. Hindi, lang, joke lang. So, sabi ng tindera, ay, ma'am, wag niyong kukunin yung 50, di bagay sa inyo. Hindi bagay sa inyo, pang 53 kayo. Yan ang sabi ng tindera. Sabi ko, kailan pa yan na, yung 45 na yun. Nung araw doon ng implementation. Lugi kayo. Ay, lugi, sir. Lugi kami. Lugi. Mahal ang puhunan namin, sir. Mahal ang puhunan. So, mamaya, pag-usapan lang natin yun. Gusto ko lang pakita sa inyo kayo guys, mag-comment kayo, bibili nyo ba yan 45? Siguro yung on a budget, talagang yan ang hinahanap. Mas mura, dinabalin yung ganyan ng style ng bigas. 45. Okay. Tapos, bakit kulay mais? Yun yung sinabi ko. Yan na ba yung 45? Ba't kulay mais? Kasi tignan mo yung mga kasama, yung mga ayan, puti. Pagdating dito, putim. Hindi, pulaw. Kasi kulay mais nga dilaw, diba? So, kulay mais. Di ba insulto? Niloloko nyo lang ba yung tao? Niloloko yung gobyerno? Magbibigay na nga na ayuda dahil sa pagkalugi kuno ninyo ng mga retailer na hindi naman lahat. Meron mga retailer na matitino Meron ko nakita na ganitong kaputi ganito na mga 45. Pero ito talaga special mention Dinakot ko tapos nun. Lugi daw sila laon naman. Kasi sila mismo nagsabi, laon. Laon. So ibig sabihin, luma ng bigas, nakastock na bigas. O dahil lumilitaw ngayon sa 45 pesos, yung mga laon na bigas, yung mga naka-storage. Tapos ibebenta nyo, yan yung 45. So talaga may diferensya tayo, yung natin, yung sistema natin sa bigas. And ang masakit dyan, magdo-dole out yung bansa natin ng
Sus Mariosep na 700 million, tapos that's what the public will be getting for a well-milled rice. Ito, yun yun, no? Iyan. Kulay. Parang merong sayang nga, hindi ko nakuhanan yung dog food no? Hindi ko nakuhanan Parang ganyan din yung kulay yung dog food Mga sa 28 pesos ba yun? 38. 38 yata So, parang pinaghalo, no? Pero sabi ni Mrs. ganyan daw ang laon. Ako naman, di marunong sa bigas Masasakin pagka yung tsura, mukhang unang luto mo, panis agad yan dito sa Baguio kasi, pagka nagsaing kami, inaabot na mga 2-3 araw na walang fridge, basta nasa rice cooker lang siya. Pagkakakain, iinit. Matagal mapanis dito ang mga ulam tsaka yung bigas dito sa Baguio. Hindi kagaya sa Manila, no? Diyan sa lowland, matuling mapanis. Kaya tingin ko yan, hindi tatagal pagka hindi naubos. Yun yung ano ko. Ay, nako, tingnan mo naman yung kita na lang Ano pa madilim pa doon sa lugar pero kung titignan ninyo, yung tsura talaga niya Ito, kitang-kita yung itsura, diba? Puti pagdating dito. Well, that's what you get for a 45 peso na well-milled rice. Pinakamura sa market. Wala pa yung 41 dyan. Kung just imagine yung 41, ano kaya magiging kulay? Kung ito, pulaw, puting naging dilaw, puti na nanilaw, yung isa siguro, putim. Diba? Putim. Kulang na lang i-label ng 41, ordinary milled rice. Pwede na ring dog food. Ay, nako. And they're going to get ayuda for this. Ayan. Pero bakit ganon? Hindi nagsabay-sabay na nanilaw. Merong maputi pa Tapos parang, ewan ko lang, ako lang naman yan. Ang suspect ko tuloy, wag naman manggagalit, no? Yung ibang retailer. Parang hinahalo no? Hinalo. Kunyari, 1:10 o 1:9. O 1:10, 1 kilo ng ganitong itsura, yung dilaw, and then siyam na o 10 kilo nung maputi. I don't know. Pero ganyan daw ang laon Hindi daw sabay-sabay na naninilaw. Pero ganyan daw ang laon. Ang punto, laon. Nasa bodega. Diba? Yun yung punto. Sa bodega. Okay. Lugi daw sila. Kaya bibigyan sila ng ayuda. Itong punto. 45, lugi sila. Manang, magkano puhunan nyo? Mahal na yung puhunan namin, 48. 48 ang puhunan namin, kunwari. Yun ang sinasabi. Iba, may nadinig ako, 58 daw ang puhunan no? Lugi sila. But yung general trending na sinasabi, lugi sila ng mga 200 to 250 pesos per sack. Kaya sa isang araw, kung makabili, may nadidispose sila na mga 10 sako lamang, ay lugi na sila ng 200 times 10, 2,000 a day hanggang 2,500. Para doon sa malalaking outlet, malaking retailer na mga malaki ang foot traffic sa palengke, 100 sacks a day. So 20,000 a day ang lugi daw nila hanggang 25,000. If you do the math. So yung ayuda daw na 15,000, talagang bitin. Yun yung sabi. Okay. Kung ang puhunan na lang natin dito ay yung nagtitinda dito ay 48 pesos. Lugi talaga siya ng 3 piso kasi 45 Lugi siya ng 3 piso. Di ba? Kawawa naman. pero palagay na natin na tutubo yung tao ng mga sige, piso na lang. Kasi kung ang puhunan mo dito ay 48, no? Kunyari na lang, 48 ang puhunan mo rito. At nagpalugi sila ng 45 dahil sa EO 39 na drastic na policy ng ating gobyerno.
At meron namang ayuda, di ba, na sinasabi, 48 ang puhunan niya. Ano ang puhunan dito sa mga to? So, kunyari 48, lugi siya, ganyan na itsura. Ito, mas maganda yung 50. Alam nga namang 50 lang puhunan niya. Bebenta niya ng 15, then doesn't follow. So, palagay mo ng 49. Kasi kung ito, 48 ang puhunan niya, gawin na natin 49 ang puhunan niya rito. 49, piso lang tubo niya. So, ito, piso lang tubo niya, 52. Tama? Per kilo. No, and so on, and so forth. 54 ang puhunan, 53 ang puhunan, 59 ang puhunan. Thereabouts, ano lang it's just a hypothetical academic discussion lang. Kung namuhunan ka dito ng 49 at piso-piso yung ano mo, and all the rest, so hindi siya nalulugi dito sa iba. Dito siya nalulugi. So bawi-bawi siya dito sa iba, dito siya lugi. Question ko lang, sinong matinong retailer ang bibili ng ganitong klaseng bigas sa 48? Bibili mo ba sa 48 yan? Magkano may bebenta? 49. Kasi piso lang kunyari ang puhunan. 49 ang puhunan dito, 50 ang benta niya, 52 puhunan dito, 53 ano niya. So, magbabago yun. Kunyari, 2 piso ang tubo, o 5 piso ang tubo per kilo, o 10 kilo ang tubo. Kung anong kalakaran? 5 pesos na siguro ang tubo per kilo. Ngayon, kung dahil sa bultuhan yan, pwedeng 1 peso, 2 pesos. And dinadaan nila sa volume. So, palagay mo ng piso lang ang tubo dito, 49. So, ito, kung 48, susundan natin yung argumento nila, yung reasoning nila, 48, lugi sila, kaya kailangan nila ayuda. Ba't mo bibilin yan sa 48? Yung sumunod na 49, ang layo. Ang layo ng di ba? So, talaga niloloko nila ang tao, ginaloko nila yung gobyerno, niloloko nila yung mamimili, 45 pesos per kilo. Kaya nga, nakakainis eh. Tapos, sila pa yung may ayuda. That's 700 million down the drain. And, ang sinasabi ngayon ng DA, they're so confident na mag-i-stabilize yung rice prices. Kasi anihan na. In fact, nagsisimula daw mag-ani. Yun yung pinupunto ko nung previous na vlog na unnecessary yung sabotahe yung EO39 kasi bakit naghanap tayo ng pagkakagastusan nang walang katorya-torya. 700 million yun kung ginamit mo somewhere yon na binili mo lang ng fertilizer at pinamudmud mo, kundi kaya sinubsidize mo, kundi kaya binigyan mo ng pangil ulit yung yung NFA na makabili sila ng bigas, maprotekta mo yung farmers sa price. Kundi kaya nag-EO39 ka, again, in another vlog na imbes na yung consumers ang iniisip, bakit hindi prioritize yung rice farmers? Kasi ngayon ang naging effect nga ng EO39 is binabarat lang yung mga farmers. Parang nananadya na mag-fail talaga tayo, lugi nga, laon naman yung binebenta. So, kung hindi pa nag-EO39, hindi magiging 45 yan, hindi magiging 41, hindi lalabas yun. Alin yung naka-storage? So, ano pa ang negative effect ng EO39? Kasi yung iba, hindi nagbenta. Ayaw nilang ibenta at malulugi sila. So, in effect, parang nilegalize yung hoarding. Lalo nila itatago kasi ba't nila ibebenta sa 45? Hawakan muna nila, total mag-aano na ng bigas. Ewan ko ba? Ang gulo ng natin, sitwasyon. Kung hinayaan na lang natin na mag-dictate ng price yung market forces, total umaani na nga. So, hindi dapat magagastusan ng gobyerno ng 700 million, thereabouts. Kasi sinasabi nila, 50,000 daw ang retailers nationwide, kung mag-aayuda ka ng 15,000, so ang compute ko, 700 million yon.
Ngayon kung yung mga LGU magdadagdag pa kasi ang sinasabi nila, luging-lugi daw ang mga retailer at ganyan yung namuhunan sila. May nadinig pa ako, 58 ang puhunan. Ito, 48 na lang ay iniisip natin eh. Pero insulto naman sa consumer. So, bakit napoprotektahan yung mga retailer? Kitang-kita naman ito, yung ganitong klase. Meron mga retailer na matino eh, talagang nalulugi. Oo. Pero tingnan mo naman yung ganyan na style. So, bakit kulay mais? Kita nyo naman eh. Yung picture will not lie eh, no? Ito yung nasa itaas. Ano bang magkano yun? Oh, Japonica, Denorado, Aroma, Jasmine. O, di ba? Ano yung kulay, oh? Kung pabonggahan na lang sa kaputian, parang nilublob muna sa Tide ito. Di ba? Dumaan yung Tide, puti. O ito, may isang buwan siguro yan, hindi nilaban. Hindi. Yung iba binlich eh, ito hindi eh. Dapat to sinawsaw sa tina. Di ba? Yung mga naglalaba. Alam niyo yung tina, no? Nilagay sa tina para pagkabilad sa araw na mamumuti. Okay. So, yun lang. Share ko lang, no? Ayan na yung ayuda. Pero mas lugi ang bibili nito. Mas lugi yung mga farmers. Kasi ngayon sa anihan nila, parang sinadya eh, na babaratin sila. Dahil sa EO39. Yung mga traders, ganun pa rin. Tapos aangkat tayo, ayan na naman tayo sa importation. Parang walang katapusan na kalokohan ang nangyayari. So, tanong ko sa inyo, bibili nyo ba yung ganyang klase? Bili nyo ba? At kung wala talaga, naka-budget, okay lang, di ba? Pero the principle behind why spend 700 million for something that is not necessarily needed, because starting September, mid-September, the harvest will come in. And mula November hanggang December, ani na ng ani. In fact, ang projection nga daw, I heard 7 million, 8 million metric tons, 7 million metric tons ang maani. That will give us a buffer stock until the first quarter of next year. So, why import? Why come out with an EO39 that we will have to spend 700 million? Why not let the market forces dictate the price of rice? Why not give protection to the farmers? Why not asikasuhin kung ano yung kulang na pwedeng gawin sa mga farmers, like irrigation, like mga farm inputs, no, mga fertilizer, mga insecticide or whatever, mga farm inputs na kailangan ng farmer. Kahit sa kanila na lang sana yung ayuda. Tayo hindi natin kailangan siguro ng ayuda. Wala eh. Basta ang position ko, sinashare ko lang sa inyo, no? Pwede kong mali. Walang katorya-torya yung gagastusan ng gobyerno. Kasi given the time, it's September what now? No? 11? 10, 11, ganon. September 11. And starting mid-September, maaani na. And bulk is October. Why? Why do we have to spend that much para ayuda? Why not hinintay na lang sana? Who would benefit? Is it the people? Is it the farmers? Is it the retailers? Or is it the rice cartel? So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Sinashare ko lang. Ang sa tingin ko, mali yung nangyayari na yan. Something's wrong with us. Yung ano natin, the way we react, the way we solve the problem, because parang hindi natin naintindihan yung problema. Okay, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat.
Itutulog ko na lang yan. So, thank you sa inyong lahat. Happy Monday, happy week ahead. Ingat lang kayo. God bless everyone. Oy, siya nga pala, yung misa nung Sunday, no? When two or more are gathered in my name, sabi ni God, promise ni God, I am there. So, tayo sa Pinoy Survivor Community, tayong mga kabrigada, when we do mention yung ano natin, faith natin kay God, then He is with us. So, no worry. We are in good hands. God is with us. So, maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. God bless the Philippines. Bye-bye.